Okay mga kamatis, mga kaibigan, now mas masarap balikan yung mga dating videos ni Franklin Miano. Now, ang idea kasi natin kaya tayo kumukuha ng mga ganitong data or ganitong information para mas accurate yung critical thinking skills natin. Now, eto pong claim niya na 'to, or etong kuwentong well, makakatatawag kong kuwentong barbero 'to ay July 18, 2023 to. And this was posted 10 months ago dito sa youtube.com. And this is telling the success story of etong e-commerce business niya na Phenomenon Apparel. Napatunayan natin mga kamatis, mga kaibigan, through Nadia na they are doing fraudulent actions. Now, if alam mo yun, scammer daw to, sabi ni Nadia. So, it puts everything into context kung ano yung totoong nangyari talaga sa Phenomenal Apparel. And masasabi natin talaga with 100% certainty na this guy is a scammer. Okay? At least dito sa idea na to kasi papatunayan pa natin lahat kung pumunta sa korte, so be it, right? So, ito yung kanyang Phenomenon Apparel. This was posted noon, okay? So, ang point dito, pinapakita sa inyo that once upon a time, it seems like this was a successful business. Pero like nga yung sinasabi ni Sir Richard Tadeus, isi-circle back natin doon. Kailangan, baka kasi hype lang yan, di ba? Sabi niya, baka hype lang yan and hindi mo alam kung magsasucceed yan in the long run. Remember, he used a model na hindi sa kanya. So ngayon, mas kapani-paniwala pa ba yung sinasabi niya na 200 to 800,000 pesos yung kinikita nito? Kasi I was browsing this, ito yung mga binibenta niya noon. This was 4 years ago. Kasi to almost 4 years or 3.5 years ago, to almost 200 weeks to di ba? Ayan Phenomenon Apparel, yan. Lyrics and music video, ano to? Phenomenon Apparel. We the future of the game, baby. Diba? So, merong So, meron pa siyang mga models nun. Ano nangyari? Dati merong models, ngayon nawalan. So, this is why may reklamo na ngayon. Kita niyo yung stark contrast from noon at saka ngayon. Dati may model, ngayon wala na. That's the difference, mga kamatis, mga kaibigan. Tuloy natin. Ayan Okay. So, dati kasi uso yung mga ukay na ganyan Especially nung pandemic, talagang malakas yan. Ganun talaga. So, ito yung kinikita niya noon. Okay, ayan yung date January 1 to January 31. Totoo, ganyan ba yung niyan? Ganyan ba hanggang ngayon yan? Siyempre, you have to question the legitimacy of everything now since yan yung binibida niya as one of his 10 mga kumpanya na sikat daw, okay? Or malakas yung kita niya at the very least. Tuloy natin. Mamaya na natin yan, ipapakita ko lang muna sa inyo yung buong context nito. Shipping day. Yan. So, it seems to me na before, this was a successful business. Before. 4 years ago almost. Pero, huminto yun Ganun talaga. Ito, kita mo. Ang date nito, February 15 to 20, February 15 to 2022, ang laki, di ba? 110K ang sales niya was up almost 2,000%. Ibig sabihin, hindi sila ganyang kalaki kumita nun. Ilang percent ba yun? Siguro 5,000, 4 digits lang kung ganyang kalaki yung multiplier, right? So, makikita nyo dito mga kamatis, mga kaibigan, na it was a successful or at least a relatively profitable business before. Ayan di ba mga tropa pips niya yan. Eto, second store. Ayan yung, ano ba to? Ang laki ng kita niya, di ba? So, eto, before, maganda yung kitaan. But, ayan na nga. Ayan, a new phone ng Phenomenon Apparel just to take orders. Ayan, meron pang photoshoot. Anong nangyari, di ba? Anong nangyari, bata? Bakit biglang nagkaroon ng Nadia Iger na pinagkanulo ka? Teka, lagyan natin ng laugh track mga kamatis sa mga kaibigan. So, nakikita nyo na yung buong storya ng Phenomenon Apparel. It was a relatively successful business before, pero somewhere along the line, tumigil yon. Ayan, kita mo, ito, medyo hindi na ganun kaganda yung kitaan dito. Yan, 67K, 1 week invest with me. Yan.
Nagpapa-invest pa. Ayan, 100, yun, 16 days. Ayan. Dito naman, we're back as low as 299 pesos. Windbreakers are back. Okay, sabi mo yan eh. Okay, so ayan na. So after 200 weeks, nag-stop na mag-post ang Phenomenal clothing line. And it tracks with the time na ginamit na niya yung mga pictures na mga hindi niya naman model. I don't know what happened, pero siguro nag-cost cutting doon. It's just how business is done. Pag hindi mo kaya yung upkeep, magko-cost cutting ka. Siguro kaya siya nakita niya yung ganon, na libre naman kumuha ng mga IG model, pero hindi niya inisip that after 4 years or after 3 years, it will hunt and bite him. So kita nyo, now, it gives new context dito sa video na to. Kasi it seems to me that he was running a successful business before and then it failed. Okay? Pero ang pakilala niya sa sarili niya, papakita ko sa inyo mga kamalis, mga kaibigan, is he is a guru with, eto. Taga lang, ang dami ko kasing files dito eh. Na merong 10 successful business, di ba? So you have to rethink your position dito kay Franklin Miano. Really, kung ikaw ay supporter pa nito, kung meron pa man na natitira sa inyo, gumising-gising na kayo. Hindi kayo lahat yayaman dyan. Siya lang ang payayamanin nyo. Go back to school, learn business the right way, okay? Pero panoorin pa rin natin just to drive home the point, okay? Ito, pakinggan na natin. 1 million pesos nung nasa college pa ako. So, unahin ko muna yung kwento kung paano ko ba na-start yung business na yon nung grade 12 ako. Nung grade 12 kasi ako, after ko graduate Thailand, Vietnam, or sa Korea na mga damit na hindi nila ginagamit, kinita ko is 999 pesos. Ang kinita ko is 829. Naubos ka agad yung 100 pieces na nabili ko. Ang kinita ko is 82,000 sa isang bagsakan lang. Sa 89,000 na kinita ko, pupunta ka agad ako sa bilihan ng sapatos at bumili ako ng maraming sapatos. Tumiga na lang ako sa kama at nag-order ako ng maraming McDo. At yeah. So, ito yung kwento niya, no? Siyempre, alam mo talaga pwedeng barbero tong si Franklin Miano eh. Napakagaling magkwento. Kaso, of course, that's not the full picture. Kasi ganito yan kung kayo ay maniniwala sa isang tao, tignan niyo yung credibility niya. Check if his story checks out. Ganun lang eh. Okay, meron siyang 10 business. Bakit? Bukas ba yung 10 business na yon? Ilan doon yung bukas? Ilan doon yung functional? O bakit may Nadia Iger ka? There are more questions than answers here. It is showing you guys na ito is almost front para lang sa image niya. That somehow, at a very young age, may 10 siyang kumpanya. Kaya pansinin niyo si Chinkitan nung in-interview siya. Nagulat din, di ba? Ha? 10 yung 10 yung businesses mo? Diba? So, parang hindi ka panipaniwala talaga. Tuloy na natin. Ulit. Lahat ng 82,000 na yun, binili ko lahat, pinalaba ko lahat, pinatsaan ko lahat, pinicturean ko lahat, at nabenta kaagad sila after 2 days ng pagkakapost. Ang total pieces ng mga nabenta kong damit, nasa 750 pieces. Yan yung pinapakita niya doon sa kanyang IG. See? This was 4 years ago. Hindi na to relevant, 'di ba? Hindi na to relevant doon sa current happening ngayon. So pwede ko kasing ikwento yung mga success stories ko and doon ko lang i-highlight eh. Pero if I'm going to sell you a course, kailangan pakita mo talaga na magaling kang negosyante and you deserve my 7,000 pesos. So nakikita ko you don't even deserve my fucking attention. Mga thrifted. Naubos kagad siya ng 2 days sa website ko. Kung ima-minus pa natin yung expenses na 50,000 sa Facebook ads, ang kinita ko ay 450,000 pesos. In just... Yun ba yun? Parang wala naman yata siyang dun eh. Ewan ko pagka tinignan ko rito, parang ang pinakamataas niyang sales. Pero semantics na lang yan eh. Kung yan yung mataas niyang kinita eh. Pero okay, sige, ibigay na natin yan. Ang importante kasi yung ngayon, is the business still sustainable? It's not running anymore. The fact of the matter na kumukuha siya ng mga IG models, na mga pictures ng IG models, tells you a lot of how this guy is running his business. O, di ba? Anong tawag dito ni Nadia?
scam clothing line, okay? Putya, scammer ka daw, boy, oh, sabi ni Nadia. Sakit nun. 2 months sa From international love. hanap sa paglalabas, sa pagpipicture, sa pag-a-ads. So in total of 4 months, simula nung na-create ko yung business na yon, doon ako nag-decide na gawin ko na talagang business to. At pinangalan ko tong business na to Ayan na Phenomenon Apparel. Biruin mo, non-operational na siya dyan, no? Kasi di ba last post niya is 2021, yung post ni Nadia, di ba? This was 10 months ago, mga kamatis, mga kaibigan. But somehow, pinagmamalaki niya pa rin. Pinagmamalaki niya yung sarado niyang negosyo na once upon a time kumita ng malaki. Good luck sa'yo, men. Anyway, tapusin na natin lang to. yan. Kaya tinawag ko phenomenon. Like, sabi-sabi lang yan. Hindi yan totoo. Rare lang yan. Phenomenon lang yan. Kaya Imagination na lang siya ngayon. Sarado na kasi. tinawag ko Phenomenon Apparel. And then, up to date, meron akong 5 empleyado lang doon sa brand na yon. Meron akong taga-pack, taga-ship, customer service. Meron akong website. At still running siya until ngayon. So, ano ba? Talaga ba? Bakit yung last post is 2021? Sa tingin nyo ba totoo yun? Makikita natin talaga yung pagsisinungaling nitong tao na to eh. Kailan lang inalis yung kailan lang tingnan natin yung mismong Facebook niya, yan 2021, 'Di ba? Bakit hindi na nagpo-post kung talagang tumatakbo pa? Ang dami nang na-delete buti nga nag-delete na kasi wala na kuryente, natawag na scammer Pero galawang scammer naman talaga yung ginagawa niya. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa tao na to. He is more trouble than actually good for the community. Anyway, unti-untiin natin to. Sabi ko nga sa inyo, slow cook is real. Yan lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.